Minsan sa buhay natin, may mga pagkakataon na hirap tayong aminin kung ano man ang tunay nating nararamdaman, lalo na para sa mga taong matataas ang pride at hirap ipakita na minsan may kahinaan din sila. Pero paano kung yung pagbaba ng pride at pag-amin ng kahinaan ay ang siyang tulay para maging mas masaya ka sa buhay mo? Katulad na lang ni Amanda, isang siga at matapang na dalagang manunugis ng aswang. Dahil sa taas ng pride niya, kinailangang karanasan pa mismo ang magsampal sa kanya ng katotohanan para lang umamin siya. Ito ang kwento ni Amanda, isang dalagang taga-bukid na kilalang manunugis ng aswang at kung paano niya haharapin ang isang kahinaan niya. Raul! Saluhin mo! Aray, ba't mo ko binato? Diyos ko, ang tanga! Yung bawang saluhin mo! Oh, eto pa! Ang bilis mong bumato eh. Huy, hindi ko masalo. Bilisan mo lang siya ng aswang! Hala, Amanda, tulong! Diyos ko naman! Pahama ka talagang kurimaw ka! Tumabi ka dyan! Ako na! Dali-daling tumakbo si Raul para sana umiwas sa aswang na akma siyang sasakmalin. Pero ang tanga, tatakbo na lang ang gagawin niya, nadapa pa. At dahil hadlang siya sa daraanan ko, hindi na ako nag-atubili pang apakan ng ulo niya, saka tumalon para hagisan ng bawang yung bunganga ng aswang na kalaban namin. Agad na umusok ang bibig nito. Hindi pa ako nakontento, dumukot pa ako ng asin mula sa bulsa ko at sinabuyan ang mukha ng aswang na naging dahilan para mapahiyaw siya sa matinding sakit. Etong sayo, tikman mong buntot pagi ko! Marahas na hinampas ko ang balat ng aswang. Tuloy-tuloy lang ang pagkasunog niya. At sa huling paghampas ko ng buntot pagi sa kanya, nakita ko pang panlilisik ng mga mata niya bago tuluyang naging abo at nahulog ang sisiw niya sa lupa. Ay, natapos din. Oy Raul, bumangon ka na dyan at baka sipain pa kita. Pinahirapan mo ko, sumama-sama ka tapos ako lang naman pala yung lalaban sa aswang. Teka lang, ang sakit na mukha ko. Inapakan mo ba naman ang ulo ko eh? Nangungod tuloy ako sa lupa. Ay, bagay lang sa'yo yan. At least may silbi yung ulo mo. Nakatalon ako ng maayos kanina. Wala bang salamat dyan? Para kang si Rudolph sa ilong mo. Alika na nga. Sorry kung natapakan ko yung ulo mo eh. Haharang-harang ka kasi. Gagamutin ko na lang yung sugat mo pagbalik natin sa bukid. Ditong labi ko masakit eh. Pwede bang ito muna ang gamutin mo? Eh kung suntukin ko na lang kaya yan para lalong dumugo, no? Oh, hindi na nga eh. Sabi ko nga ilong ko lang ang gamutin mo. Iiling-iling na inakbayan ko si Raul kahit na mas mataas siya ng ilang dangkal kesa sa akin. Sumakay kami sa motorsiklo ko at umangkas siya sa likuran ko. Malaking tulong din ang bagong bili kong motorsiklo, kahit second hand lang. Magagamit ko pa rin kapag mga ganitong pinatatawag ako para lumaban sa mga aswang. Hindi ko naman na kailangan ng kasama, sanay naman ako na mag-isa. Pero itong si Raul talagang pinipilit sumama sa tuwing may lalabanan akong aswang. If I know, nagpapabango lang naman siya sa akin dahil nanliligaw siya. Ilang beses ko na nga siyang binasted pero paulit-ulit pa rin nangungulit. Ang sabi ko sa kanya, ayoko sa lalaking lampa at mahina. Pero ayun, lampa pa rin talaga. Hindi pa rin binabago ang sarili. Tay, nakabalik na po kami. Oh, anak, ano nangyari dyan kay Raul? Ba't may bangas ang ilong? Eh, tatanga-tanga kasi, nadapa. Nadapa? Kung nadapa yan, edi sana tuhod o siko lang. Bakit pati ilong? Amanda, hinapi mo na naman ba si Raul? Wala, ba't ako umapi? Ninong, inapakan niya po yung ulo ko nung nadapa ako. Kaya yan, may sugat yung ilong ko. Mabuti na nga lang at hindi naging pango eh. Nako Amanda, ikaw talagang bata ka. Huwag mo masyadong inaapit tong si Raul. Ako pa talaga nang api. Sasama-sama ka sa akin, hindi ka naman pala marunong sumalo ng bawang. Eh, ang bilis siya po kasing tumakbo eh. Mabagal pa nga yun eh. Ba't kasi gusto mo sumama? Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. Ayoko sumaba ka ron na mag-isa ka. Eh parang mag-isa lang naman talaga ako doon. Hindi mo naman ako tinulungan ano? Tumutulong lang naman ako ah.
Di mo lang masyadong ramdam kasi puro mga mali ko lang inakikita mo. Kayo talagang dalawa. Bagay na bagay kayo. Ayoko sa lampa, no? O awat na. Bago pa kung ano-anong masasakit na salita ang lumabas dyan sa bibig mo. Kumain na kayo sa loob at naglaga ako ng malagkit na mais. Paborito ko po yan, Ninong. Alam ko, kaya yan talaga ang inilaga ko. Grabe, parang di akong anak niyo ah. Gusto ko ng kamote, tay. Hindi ko alam kung anong klaseng gayuma ba ang meron si Raul at talagang alagang-alaga siya ni tatay. Si Raul ay anak ng kumpare niya na isang magaling na manunugis din ng aswang. Yun din siguro ang dahilan kung bakit niya gustong-gusto si Raul dahil alaala siya ng tatay niyang Yumao, ang matalik na kaibigan ni tatay. Kaya lang ang problema, kung gaano kagaling si Ninong, ganoon naman kalampa si Raul. Ewan ko ba kung bakit parang kahit katiting na lakas hindi niya nakuha. Pagkatapos namin kumain ng merienda, lumabas na agad ako ng bahay para simulang pakainin ng mga alaga kong hayop. Inuna kong bigyan ng patuka ang mga paborito kong manok. Mga manok ko, eto ng pagkain nyo. Amanda, ako na dyan. Magpahinga ka na sa loob. Wag mo nang tangkay magpa-cute dyan, hindi ka cute. Ako magpapakain sa mga alaga kong hayop. Hindi naman ako pagod eh. Gusto ko lang sanang tumulong sa'yo. Kasi alam kong pagod ka na sa pakikipaglaban sa aswang kanina. Inabot tayo ng hapon para lang mapatay yung aswang. Baka kailangan mo na kasi magpahingi. Matutulog na ako mamaya. Bakit hindi kaya ikaw ang umuwi't matulog na? Mas pagod ka kaya kaysa sa akin. Ikaw ang pumatay ng aswang eh. Ba't ba ang kulit mo, Raul? Ayoko nga magpaligaw sa'yo pero ang kulit mo. Hindi naman ako nanliligaw eh. Binasted mo na ako. May pride din naman ako kaya hindi na ako manliligaw. Tsaka bakit? Akala mo ba nanliligaw pa rin ako? May pagka-assuming ka rin pala, no? Assuming? Kung hindi ka nanliligaw, anong ginagawa mo ngayon? Tinutulungan lang kita bilang kaibigan. Magkaibigan naman tayo, di ba? Pagkakaibigan na sinira mo dahil dyan sa feelings mo. Mapipigilan mo ba ang puso? Hindi mo mapipigilan yun kapag ikaw na tinamaan. Palibasa, hindi mo pa kasi nararanasan eh. Diyos ko talaga. Tama na nga ang pagtatalo nyo at ako na magpapakain sa mga manok. Nagugutom na ang manok sa pagtatalo nyo, ho? Akin na yan, Amanda. Matulog ka na sa loob. At ikaw naman, Raul, umuwi ka na sa inyo at sigurado inihintay ka na ng nanay mo. Kakamot-kamot na tumango si Raul at umuwi na. Pag si tatay ang nagsabi sa kanya, sunod agad siya. Pero pag ako, ang tagal. Ang dami pang palusot. Dahil kinuha ni tatay ang patuka sa manok na hawak ko, dumiretso na lang ako sa likod bahay kung saan naroon naman ang mga baboy. Pero agad akong hinabol ni tatay at hinatak ang tenga ko. Aray ko, tay! Bakit po ba? Alik ka na. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Imbes na magpakain ka pa ng baboy dyan. Pagod ka na tapos magpapakapagod ka pa lalo. Matigas din ang ulo mo, no? Tatay, aray! Wala naman na po si Raul kaya wala na makikipagtalo sa akin. Ikaw napapansin ko masyado nang lumalala ang pang-aalipusta mo kay Raul. Grabe naman po kayo sa pang-aalipusta. Huwag ka nang magmaang-maangan, Amanda. Narinig ko ang pagtatalo niyong dalawa. Alam ko namang ayaw mo lang masira ang pagkakaibigan niyong dalawa, kaya ayaw mo makipagrelasyon sa kanya. Pero sa ginagawa mo, sa tingin mo hindi masisira ang pagkakaibigan niyo? Sinira niya na po yun noong araw na nagtapat siya sa akin. Nangako kami sa isa't isa na magiging magkaibigan kami hanggang sa pagtanda. Hindi lang pala pagkakaibigan ang gusto niya. Wala ka ba talagang nararamdaman sa kanya o in denial ka lang? Naku, tay. Wala nga po talaga. Bahala na nga po kayo, matutulog na ako. Bahala ka. Kapag nakahanap ng iba yang si Raul, ewan ko na lang kung hindi ka magsisi. Mas maganda nga makahanap siya ng iba para tigilan na niyang pangungulit sa akin. Baka makita na lang kitang iiyak-iyak dyan, ha? Hindi po yan mangyayari, no? Naiinis na ako kay Raul. Mas lalo pa akong nainis sa kanya ngayong pinagtatanggol pa siya ni tatay. Hindi ko alam kung ano bang hindi nila maintindihan sa hindi ko nga gusto si Raul. Pinipilit nila kahit na ayaw ko naman talaga. Nakatulog ako ng mahaba noong gabing yon. Nagising na lang ako noong hapunan at natulog ulit pagkatapos. Kinabukasan, masarap ang gising ko. Una kong ginawa ay ang pakainin ng mga manok, pato,
baboy at kambing na alaga namin. Buhay na buhay kami ni tatay sa mga hayop na alaga namin at sa mga tanim namin sa bukid na pagmamay-ari rin ni tatay. Nang matapos kong pakainin ng mga hayop, kumain ako ng almusal. Wala na si tatay dahil maaga siyang gumigising para magsaka. Habang abala ko sa pagkain ng nilagang kamote, pumasok si tatay at Raul sa gate namin. May dala silang mga mais at kamote na mukhang bagong ani lang. Ang bait ng dalagitang yun ano. Ang galang pa. Kaya nga po, Ninong eh. Kaya lang, parang may kakaiba sa kanya. Ano naman kakaiba sa kanya? Parang sobrang ganda niya po. Nako, mukhang makaka-move on ka na yata sa anak ko ha. E di, hindi na tayo magiging pamilya niyan. Ayaw naman po ni Amanda sa akin eh. Ayoko naman pong ipagpilitan yung sarili ko sa kanya. Diyos ko, ang ganda-ganda ng umaga. Ako na naman ang buhang bibig mo, Raul. Hindi ikaw ang pinag-uusapan namin anak. Yung dalagang bagong lipat dito sa atin. Bagong lipat? Wow! Akala ko wala nang mapapadayo dito sa atin ah. Ilang taon na rin simula nung huling magkaroon ng bagong lipat. Eh kaya nga anak eh. Nakasalubong namin kanina. Naulog tong mga mais sa dala ko kaya tinulungan niya ako. Napakabait na bata. Hindi lang mabait, maganda pa. Ah, talaga? Mas maganda pa kaysa sa akin? Uy, selos siya. Hala si tatay, hindi ako nagsiselos no. Hindi na ako magtatanong. Eh tay, kamote po gusto nyo? Eh, sige, gusto ko yan. Baka gusto mong ipagtimpla na rin kami ng itim na kape nitong si Raul. Ididiretso na namin to mga naani naming kamote at mais sa palengke mamaya. Sige ho tay, ako na po magdadrive ng tricycle para dalawa kayo ni Raul ang magbaba ng mga sako. Eh, siya nga pala, malalaki na yung mga manok natin ah. Hindi mo pa ba iaalok yun tay? Pagbaba natin mamaya sa palengke, ialok natin sa mga tindera ng karne. Pero mag-iwan ka ng isa, ililetsyon natin para sa birthday nitong si Raul. Naku Ninong, wag na po. Anong wag na? Wag ka nang mahiya. Deserve mong makatikim ng lechon manok sa birthday mo. Abay, pinakakain mo rin naman ang manok na yan. Ayun na nga po Ninong eh. Kaya po ayoko. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kasali po ako sa nag-alaga niyang manok eh. Napaka-sentimental mo talaga, Raul. Tay, bilahan mo na lang ng manok yan kay Aling Inday. Ala, wag na. Sayang, mas mahal kay Aling Inday. Nakakahiya. Hayaan mo na anak. Saka na lang natin yung pag-isipan sa susunod na linggo kapag birthday mo na. Hindi ko maiwasang ngumisi dahil sa kalokohan ni Raul. Ganyan kasi talaga siya mula pa noong mga bata kami. Kapag siya ang nag-alaga ng mga hayop, ayaw niyang kainin. Iniisip pa lang daw niya kung paano niyang pinalaki at pinakain ng mga manok na kokonsensya na siya. Sa aming dalawa, lumaki akong mas lalaki pa ang kilos kesa sa kanya. Sobrang lambot ng puso ni Raul, pero ramdam ko naman na hindi siya bakla. Sadyang ganun lang talaga siya. Nang matapos magkape at kamote sila tatay at Raul, dumiretso kami sa palengke. Ako ang magdadrive ng tricycle habang si tatay ang bantay sa mga sako ng mais at kamote. Si Raul naman ay nasa likod ko. Raul, kumapit kang maigi, malubak ang daan. Nakakapit naman ako sa likod ng motor mo ah. Mawa ka sa likod ko, si tatay muntik na mahulog dyan. Hindi, okay na. Aray ko! Dahil sa malaking batong lubak, tumalon ang tricycle at muntik na siyang mahulog. Kung hindi lang siya napahawak sa bubong, baka natuluyan na siya. Napailing na lang ako sa kaartihan ni Raul, daig pa ang babae. Ay, yumakap ka nga sa akin. Tingnan mo, sa susunod na lubak, mahuhulog ka na talaga dyan. Kulit mo rin eh. Raul, take your chance. Once in a lifetime ka lang makakayakap sa anak ko. Tatay! Tawa ng tawa si tatay sa loob ng tricycle habang si Raul yumakap na talaga sa bewang ko. Gusto kong matawa, lalo na't nakikita ko ang nahihiyang mukha ni Raul sa may side mirror ng motorsiklo. Bawat lubak, umaalog kami, kaya medyo natatamaan yung ilalim ng dibdib ko. Hoy! Sansing ka! Ibaba mo yung braso mo! Hindi naman ako nanananching eh. Malubak lang talaga. Pulang-pula na si Raul dahil sa pangaasar ko sa kanya. Minsan, nakakatuwa rin talaga siya eh. Moreno pero namumula kapag tinutukso. Napailing na lang ako at nagpatuloy sa pagmamaneho. Maya-maya pa nakarating na rin kami sa palengke. Nang huminto ang tricycle, mukhang wala pang balak humala sa pagkakayakap sa akin tong si Raul. Oh, Raul,
Tapos ang maliligayang oras mo. Bitiwan mo na ang anak ko. Ay, sorry po Ninong. Bumaba ka na dyan at magbababa na tayo ng mga sako ng mais at kamote. Opo, eto na po. Tay, papasok na po ako sa loob. Mag-aalok na muna ako ng manok at pato. O siya, sige. Hintayin ka na lang namin sa tricycle kapag hindi ka pa nakabalik. Sige ho, tay. Saglit lang naman ako. Pumasok na ako sa palengke at pumunta sa parte kung saan nagbebenta ng mga karne. Nagsimula na akong mag-alok ng manok at pato. Habang inililista ko ang mga umorder sa akin, nakaramdam ako ng kakaiba nang may dumaang babae sa gilid ko. Kunot noong lumingon ako pero hindi ko na nakita ang mukha niya, basta't mahaba ang itim niyang buhok at maputla ang balat. Ate, ang baho ng babae, no? Ang ganda pero ang baho. Di naman masyado, grabe ka naman. Bagong lipat po siya dito, kasama yung pamilya niya. Basta ang baho niya po, ate. Nakakasuka. Hoy, wag kang ganyan, Totoy ha. Mamaya may makarinig sa'yo. Hindi naman siya mabaho, baka mabaho lang ang bunganga mo. Naku, ate. 3 times a day po ako nagtutoothbrush kaya wag ako. O siya, sige, mabaho na akong mabaho. Ang mabuti pa, itanong mo na nga sa tatay mo kung kukuha ng manok at pato. Oo raw po, ate. 10 manok tapos 3 pato po. Sige, ililista ko na ha. Ay, ate. Pwede raw po ba kayong mag-deliver ng madaling araw? O kaya naman po si tatay na daw po ang kukuha ng mga manok. Mga anong oras ba? 4:00 daw po ng madaling araw. Naku, tulog pa ako niyan. Pwedeng tatay mo na lang ang kumuha. Punta lang siya sa bahay bukas. Bakit daw ba madaling araw? Kasi po para fresh. Kanyang oras po siya kumukuha ng mga manok sa supplier eh. O siya, sige. Basta kunin nyo ha. Bihira lang kami magbenta kasi hindi naman kami kasing laki ng supplier nyo. Opo ate, syempre support po kami sa inyo eh. Teka, magtatakip lang po ako ng ilong. Bumalik na naman siya. Ha? Nagtaka ko nang takpan ulit ni Totoy ang ilong niya nang dumaan pabalik yung dalagang sinasabi niyang mabaho. Hindi ko naman maintindihan kung bakit sinasabi niyang mabaho dahil wala naman akong naaamoy. Grabe! Sobrang baho! Kahit nakatakip na ako ng ilong, naaamoy ko pa rin. Teka nga Totoy, bakit mo ba sinasabing mabaho kahit wala naman ako naaamoy? Ewan ko rin po. Baka may problema na sa pang-amoy ko kasi sabi ni tatay, hindi rin daw po niya naaamoy. Kakaiba yan Totoy. Kapag patuloy mo pa rin naaamoy yan, sabihan mo ko ha. Ha? Bakit naman po? Ipapaalbularyo na kita. Amanda, O teka, nandyan na si Raul. O Raul, bakit? hinahanap ka na ng tatay mo. May pupuntahan pa raw tayo. Ha? Saan naman? May gusto kasing bumili ng baka na alaga ni Tatay Nestor. Di ba, tagal na niyang binibenta yon pero wala pa rin bumibili. Pagkakataon na to. Ay nako, salamat naman. Baka makakabili na ako ng bagong sapatos kapag naibenta yung baka. Yan ang una mong hilingin kay Ninong kasi pudpud na yung sapatos mo. Nagpaalam na ako kay Totoy at sinabi sa kanya na papuntahin na lang ang tatay niya sa bahay namin ng madaling araw. Pagkatapos noon ay bumiyahe na kami sa bandang dulong parte ng baryo kung saan naroon daw yung naghahanap ng nagbebenta ng baka. Dito lang kayo. Ako ang papasok at makikipag-usap. Sige ho tay, pero parang walang tao. Kakatukin ko para makasiguro. Sila Mang Tepok palang bibili? Diyos ko, Mang Tepok, sumalangit nawa ang kaluluwa mo. Ano sinasabi mo dyan? Patay na si Mang Tepok nung nakaraang linggo pa. Nailibing na nga eh. Ha? Bakit hindi ko alam? Nito ko lang din nalaman. Abala kasi tayo nung nakaraang linggo sa pakikipaglaban sa mga aswang eh. Kung ganun, sino nang nakatira dito? Ang sabi, binenta raw to ng mga anak ni Mang Tepok sa mag-asawang bagong lipat dito sa atin. Yung pinag-uusapan namin ni Ninong kanina. Yung magandang mabahong babae. Anong mabaho? Sabi kasi ni Totoy mabaho raw. Hayaan mo na nga, wag mo nang alamin pa. Ayan na, lalabas na yung bagong may-ari ng bahay. Tumahimik na kami pareho at nakiusyoso nang makita naming lumabas ang isang matandang babae. Mahaba ang puti niyang buhok habang ang kanyang balat ay maputla. Halatang matanda na siya, pero para sa edad niya, ang ganda pa rin niya. Sumunod naman sa kanya ang isang matandang lalaki na panot. Kagaya nung matandang babae, maputla rin siya. Pamilyang mapuputla palang mga yan, ano? Sus, maputi lang ang balat. Galing siguro sila sa Maynila.
Siguro nga. Ang sabi, nakakaputi raw ang tubig sa Maynila eh. Shh, huwag ka maingay. Pakinggan natin ang usapan nila. Ano klase baka bang binibenta mo? Pinatabang baka. Dati kong ginagatasan yon kaya lang matakaw kong kumain kaya ayun, naging patabang baka na. Ay, yan ang kailangan namin. Ilang kilong baka mo? 600 kilos, babae. Sige, pwede bang kunin agad mamaya? Ha? Kukunin agad? Oo, kakatayin na agad bukas eh. Ganun ba? O sige, puntahan nyo kami sa bahay namin. Doon nyo sa may kaliwang parte ng baryo na to mula sa arko. Makikita nyo ang gate namin na kulay pulang bakal. Siya, pupunta kami ron. Kukunin ko lang ang bayad namin. Sige, maraming salamat ha. Nagkatinginan kami ni Raul nang malaman na bibilhin kaagad. Ni hindi man lang sila nakipagtawaran noong sinabi ni tatay kung magkano yung baka. Basta't pumayag na kaagad ng walang patumpik-tumpik. Nang magpaalam na si tatay sa kanilang mag-asawa at humarap sa amin, grabe ang laki ng ngiti niya. Sa tagal kasi naming balak na ibenta yung baka, walang bumibili dahil mahal nga. Ayaw namang ibenta ni tatay ng mura dahil ang laki na ng ipinuhunan namin doon. Pakanta-kanta pa si tatay habang nasa biyahe kami pa uwi ng bahay. Ramdam ko ang saya sa paraan kung paano siya kumanta. Pero ang hindi namin inaasahan ay nang makarating kami sa bahay. Amanda! Amanda anak! Ano nangyari? Diyos ko! Anong nangyari? Ninong, ang mga alaga niyo pong hayop. Yung baka ko. Ang baka ko. Teka, Diyos ko! Ano po ba nangyayari, tay? Teka, papatayin ko lang ang makina. Amanda! Diyos ko, anak ko! Ang mga hayop natin! Nalimas! Ano ho? Ano bang... Diyos ko, ang mga manok ko! Yung mga bato! Gulat na gulat kami nang pagdating namin sa bahay. May mga nawawala at namatay na mga manok at pato. May mga nakita kaming bahid ng dugo na para bang sapilitan silang kinuha. Pati ang mga kambing hindi nakaligtas. Kaya mabilis na tumakbo si tatay patungo sa likod bahay habang kami ni Raul ay sumunod sa kanya. At nang dumating kami roon, tuluyan ng gumuho ang mundo namin nang wala na pati ang baka. May 3 baboy na natira habang may 1 namatay. Samantalang 7 ang baboy namin. Pero ang mas lalong nakakapagguho ng mundo namin ay nang makitang wala na rin na ang baka. Diyos ko, bakit ganito ang nangyari? Nasaan ang baka ko? Nasaan ang mga alaga natin, Amanda? Tay, tahan na po kayo. Ako pong bahala. Hahanapin po natin ang salarin. Sigurado may nakakita po sa kumuha ng mga hayop natin. Imposibleng wala. Magtatanong-tanong na kagad ako, Amanda. Pakalmain mo muna si Ninong. Alina po kayo, tay. Kailangan pa po natin tumingin sa loob ng bahay para malaman kung may mga gamit din ba tayo nawawala. Lintik lang ang walang ganti sa ginawa ng kung sino man sa mga hayop ko. Walang hiya sila. Iyak ng iyak si tatay. Sa tanang buhay ko, hindi ko pa nakikita si tatay na umiyak ng ganito katindi. Ang sabi ni Ninong, yung tatay ni Raul, huling umiyak si tatay noong namatay ang nanay ko mula sa panganganak sa akin. Hindi umiyak ang tatay ko kung hindi matindi ang dahilan. Kaya habang umiiyak siya, ganon din ang pagtulo ng luha ko. Hindi ko gustong makita siyang ganito. Tay, ubusin niyo na po yung tubig. Maubusan po kayo ng luha niyan eh. Anak, hindi ko akalain na may malakas ang loob na magnakaw ng mga hayop natin dito. Mula pagkabata ko, ilang beses lang kaming nanakawan ng mga hayop at paisa-isa lang yun. Hindi ganito karami. Sino kayang nangahas na magnakaw ng mga hayop natin? Hayop sila. Siguradong marami sila dahil hindi na makakayanin ng isa lang na kumuha ng ganong karaming hayop. Ninong, Amanda! O Raul, ano balita? Teka lang, hihinga lang ako. Baka gusto mo rin ng tubig. Hindi na, ayos lang ako. Walang ibang nakakita dahil halos lahat sila abala. Si Lola Minding lang ang nakakita. Isang malaking truck daw ang dumaan dito kanina at pinasok dun yung baka sa kaibang hayop. Akala raw niya ibinenta na yung baka kaya kinuha na. Ano? Diyos ko,
Alam mo, maasahan natin kay Lola Miding yung matanda na't ulyanin na yun. Pero, paano kung aswang palang kumuha? Ha? Ewan ko ba, Raul, pero kakaibang kutob ko eh. Anong kutob yan, anak? Yung gate natin mataas yun. Matalas pa yung dulo. Ang lock na gamit natin, hindi masusungkit yun, kaya pwedeng inakyat. Pwede namang tao pa rin ang may gawa. Posible, pero nakita ko kanina na may malalaking kalmot yung patay na baboy. At yung manok po, may malaking kagat sa tiyan. Parang kagat ng hayop. Sigurado ka ba, anak? Umiiyak po kasi kayo kanina kaya hindi nyo nakita. Ngayon ko lang din napagtanto. Tsaka, sinong aswang naman ang mga angahas na pasukin ng bahay ng isang manunugis? Posibleng hindi nun alam na manunugis tayo. Posible nga. Baka yung dalaga mabaho ang aswang. Dalaga mabaho? Oo, yung sinabi mong maganda, sabi ni Totoy mabaho raw eh. Hindi naman maganda kung magbibintang tayo, Amanda. Tsaka hindi siya mukhang aswang eh. Hindi mo kang aswang kasi maganda, ganon? Hindi naman sa ganun. Pero masama nga lang talaga yung magbintang. Tama si Raul. Ay, nakakapanginayang talaga ang mga alaga nating hayop. Ang mabuti pa, maghagis tayo ng asin sa paligid ng bahay natin. Mabuti pa nga po, Tay. Magtatawag na rin ako ng albularyo para tingnan kung totoong hinala ko. Mabuti pa para makasiguro tayo. Hindi na namin pinatagal pa. Agad-agad kaming nagsaboy ng asin sa paligid ng bahay namin, lalo na sa mga kulungan ng hayop. Naglagay din si tatay ng nakabaliktad na walis tingting sa tabi ng gate. 2 at magkabilang parte para sigurado. Ang laki ng pagsisisi namin na hindi na namin ito ginagawa dahil lang matagal na. Simula noong huling may dumayong aswang dito sa baryo namin. Ang isiping lahi ng manunugis ang pamilya namin pero kami ang walang ingat mula sa aswang, parang napakalaking kabiguan. Nang matapos kami sa paglalagay ng mga pangontra sa aswang, umalis na agad ako kasama si Raul para magtawag ng albularyo para masiguro kung talagang aswang ba at kung anong uri ng aswang ang gumawa. Sigurado ka ba talagang aswang ang may gawa? Wala ka bang tiwala sa akin? 3 taon na ako manunugis, alam ko na ang karakas ng mga aswang. Pero nagdadalawang isip si Ninong eh. Mas matagal siya naging manunugis. At matagal na rin siyang nagretiro bilang manunugis kaya siguradong nakalimot na rin siya. Medyo natatanghan na nga lang ako sa sarili ko, Raul eh. Bakit naman? Siyempre, bahay ng manunugis tapos hindi protektado. Wala kang kasalanan dun. Sino ba mag-aakala na may maglalakas loob na aswang yung papasok sa bari ng batikang manunugis? Siguro naisip na rin ng aswang yan. Masyado na yata ako naging mayabang. Naging kampante na kaya ko ng lahat. Hindi naman masyado. Anong di masyado? So sinasabi mo ang mayabang ako? Lo, di ako nagsabi niya no. Ikaw kaya. Ay, totoo naman talaga. Di bale, mas magiging maingat na ako ngayon at sa oras na malaman ko kung sinong gumawa nito sa amin, yari talaga sa akin ang aswang na yun. Paano kung tawang gumawa? Mata lang niyang walang latay. Galit na galit talaga ako. Kung ako lang ang umiyak, ayos lang. Pero ang tatay kong pinaiyak ng mga yon kaya talagang isinumpa kong hindi ako titigil hanggat hindi ko nahuhuli ang aswang. Hindi nga ako nagkamali na isang ang aswang ang kumuha ng mga hayop namin pero ang hindi ko inaasahan ay ang uri ng aswang na kakalabanin namin. Pagbalik namin sa bahay, naabutan ko si tatay sa labas ng bahay, nakausap yung matandang babaeng bibili sana ng baka. Ano ho? May nagnakaw ng baka ninyo? Oo, kaya pasensya ka na at wala akong may bebenta sa'yo. Sino naman kayang magnanakaw nun? Ang laki-laki ng baka. Paano walang nakakita? May nakakita, kaya lang matanda na. Nag-uulyanin na rin. Hindi niya raw alam na wala ako rito nung may dumating na malaking truck. Ayun lang. Sayang naman. Kailangan na namin bukas eh. Pasensya ka na talaga. Medyo nahihiya rin ako dahil nagkasundo na tayo eh. Ay, ang pagkakataon nga naman. O siya, sige. Mauna na ako at maghahanap na lang ng pwedeng bilhan. Sige, pasensya na talaga ha. Walang problema. Hindi mo naman ginusto yung nangyari eh. Tay! Oh, Amanda, nakauwi na pala kayo. Tara po sa loob, tay. Mag-usap po tayo. Sige, halina kayo sa loob. Halata sa mga mata ni tatay ang labis na kalungkutan. Kaya nahahabag talaga ako na hindi gumawa ng paraan para mabigyang hustisya ang nangyari.
Pagkapasok namin sa loob ng bahay, naupo kami sa sala. Anong sabi ng kaibigan mong albularyo? Tama nga ho talagang hinala ko. Aswang gumawa nito sa atin. Kung ganun, kailangan nating tugisin ang aswang na yon. Ako na po, Tay. Hayaan niyo na po ako maghanap sa aswang. Kaya lang, hindi magiging madali ang paghahanap sa kanila dahil kakaibang lahi ng aswang to. Bakit? Anong uri ba? Isang balbal, pero may lahi siyang hunyango. Balbal na hunyango. Ngayon lang ako nakarinig nun ah. Maski ako, Tay, nabigla rin ako eh. Kaya pwedeng magpanggap yung mga aswang na yun. Maging maingat po kayo sa mga makakasalamuhan ninyo. Dahil baka nagpapanggap lang yung aswang. Mabuti at nalaman natin kagad. Yung dalagang pinag-uusapan nyo kanina, Ano bang meron sa kanya, anak? ang sabi ni Totoy mabaho raw. Mabaho. Anong klaseng mabaho? Itatanong ko sa kanya bukas na madaling araw kapag pumunta rito yung tatay niya para kunin yung mga manok na in-order nila. Ay, mabuti na nga lang at sakto pa sa bilang yung manok. Yung ibang umorder, baka hindi na natin mabigyan. Sila Totoy na lang muna. Kung mabaho, balbal nga. Pero hindi ko naman naaamoy. Pwedeng ganito yan, Tay. May ginagamit siyang langis na nagtatago ng amoy niya o minsan, hindi siyang nakakaharap natin. Pwede. Pero kanina nung dumaan siya, wala talaga ako naaamoy. Si Totoy lang talaga nakakaamoy. Kung ganon, yung dalagang dapat nating manmanan. Opo, Tay. Pero hayaan niyo na po. Ako na po ang bahala sa pagtugis. Magpahinga na po muna kayo dahil alam kong malungkot pa rin kayo sa nangyari. Isipin niyo na lang na walang nangyaring masama sa isa sa atin, na hindi tayong nabiktima. Ganun na nga, anak. Kahit ilang beses kong subukang pakalmahin ang tatay at sabihin sa kanya na magiging ayos lang ang lahat, alam kong hindi yon magiging madali para sa kanya. Kahit ako man, laking panghihinayang ko talaga. Kinabukasan nga ng madaling araw, nagising ako ng marinig ang boses ng tatay ni Totoy na tumatawag sa amin. Lumabas ako at ibinigay sa kanya ang mga manok. Mabuti na lang at kasama si Totoy dahil pag bakasyon talaga, parati siyang kasama ng mga magulang niya sa pagtitinda. Totoy, pwede ba muna kita makausap? Bakit po, Ate Amanda? May itatanong lang sana ako sa iyo kung pwede lang. Kaya lang po nagmamadali na si tatay eh. Saglit lang naman, isang tanong lang to. Sige po, ate. Ano po yun? Di ba sabi mo, mabaho yung amoy nung dalagang bagong lipat? Anong amoy niya? Alam niyo po yung amoy ng daga na namatay tapos nabulok po. Ganun po. Palagi mo bang naaamoy ang amoy niya o minsan lang? Ate, sabi niya isang tanong lang eh. Huling tanong na yan, sagutin mo na. Ikaw naman oh. Biro lang po, ate. Bali, minsan lang po. Minsan mabango naman po siya o kaya walang amoy. Ang kakaiba nga po kasi minsan pabalik-balik po siya sa palengke. Parang 3 o 4 na beses po siyang pumupunta. Ganun ba? O sige, salamat Bakit po, ate? O di ba hinihintay ka na ng tatay mo? Ayaw nga pala, ate. Sige po, ate. Ikwento nyo na lang po sa akin pag nagkita po tayo ulit, Ay teka, secret lang natin Ano naman po mapapala ko kung isi-secret ko? May libreng manok kayo sa amin. Wow! O sige po, ate. Deal! Napapailing na lang talaga ako sa batang yon. Negosyante ang pamilya, negosyante rin talaga siya. Dahil sa impormasyong nakuha ko kay Totoy, alam ko nang pwedeng ginagaya nga lang talaga ng aswang ang dalagang yon. Nabalitaan ko rin na yung dalaga ay anak ng isa pang pamilya na bagong salta rin sa baryo namin. Hindi ko alam kung bakit pero nabahala ako bigla na tila sunod-sunod ang mga bagong salta sa baryo namin. Ngunit hindi lang bagong salta ang naging sunod-sunod dahil isang balita ang bumungad sa amin makalipas ang 2 araw matapos ang pagnanakaw ng mga hayop namin. Habang abala ako sa pagwawalis ng mga tuyong damo sa tapat ng bahay, dumating si Raul. Nakakalungkot na balita, Amanda. Bakit? Ano yon? Namatay si Lola Mideng. Ang lakas pa niya kahapon Nakita ko pa nga siyang sinisipa yung apo niyang matigas ang ulo. Ano raw ang nangyari? Ang balita, inatake raw siya sa puso. Nako, hindi mo talaga masasabi ang panahon. Kahit malakas pa, kapag oras na talaga ng tao, kinukuha na. Kaya nga Si tatay pala, di ba magkasama kayo sa bukid? Oo, sumabit
kausap niyo pa yung anak ni Lola Miding. Ah, ganun ba? May mais nga pala akong niluto dyan. Talaga? Pinaglaga mo ba ako? Hoy, hindi ah! Para sa amin ni Tata yan, pero may sobra kaya inaalok kita. Huwag kang assuming. Oo na, hindi para sa akin. Pasok na ako sa loob Titimpla ako ng kape. Itimpla na rin kita, gusto mo? Sige, tatapusin ko na lang tong winawalis ko. Pagpasok ni Raul sa loob ng bahay, saka naman dumating si Tatay na tila nanlulumo. Alam kong kaya ganyan ang reaksyon niya ay dahil talagang napamahal na siya kay Lola Mideng. Tay, namatay na raw si Lola Mideng? Oo nakakalungkot nga na balita. Pero may pinag-aalala ako Ha? Ano po yun, Tay? Kasi, ang sabi ng anak niya, kaninang madaling araw daw, bago mamatay ang nanay nila, kahul daw ng kahul ang aso nila. Pinapatahimik nga raw nila. Kaya lang ayaw raw tumigil hanggang sa makita na lang nila si Lola Miding nitong umaga lang nawala na. Dinala nila sa ospital at ang sabi, atake sa puso raw. Yung kahul ba ng aso nakakapag-alala, Tay? Oo anak, napaisip ako bigla. Si Lola Miding lang ang nakakita ng pagkuha ng mga hayop natin. Hindi kaya pinatay siya ng mga aswang? Naku, Tay, hindi naman po siguro. Inatake sa puso. Tsaka may sakit naman po talaga si Lola Mideng, di ba? Yun na nga. Ay, ewan. Iba talaga ang kaba ko. Wag na po kayo masyado mag-alala, Tay. Minaman-mana na namin yung dalagang bagong lipat, pati na yung pamilya niya. Mahuhuli na po natin yung aswang sa lalong madaling panahon. Sana mahuli niyo na ang aswang. Hindi kasi namin pwedeng hulihin basta-basta dahil hunyango yung aswang. Hindi po tayo sigurado kung yung dalaga ba talaga yung aswang o may aswang pang iba. Teka nga po, Tay. Alam niyo ba ang pangalan nun? Di ko nga rin alam Tahimik kasi. Di bale. Alamin na lang natin. Tatay, kailan daw ba yung unang gabi ng lamay? Bukas daw ng gabi. Kung balbal ang aswang, pwede natin siyang mahuli bukas ng gabi, Tay. Oo nga no. Sana lang hindi sila magmadali. Anong ibig mong sabihin? San pong morgue dinala si Lola Mideng? Teka nga anak. Ano bang pinaplano mo? Kinakabahan po ako Baka kunin yung bangkay niya sa morgue. Nako, yan ang hindi ko alam. Iba ang kaba ko buong araw hanggang kinabukasan. Iniisip ko pa lang na sa morgue pa lang kukunin na ng balbal ang katawan ni Lola Mideng, natataranta na ako. Gustuhin ko mang tanungin ang pamilya ni Lola Mideng. Ayoko namang isipin nilang masyado akong nakikiusyoso. Hindi naman kasi alam ng mga taga rito sa amin na may hinahanap kaming aswang. Hindi pwede dahil baka makatunog ang aswang at maging mas maingat pa ito. Nagpasalamat na lang talaga ako nang makarating ang bangkay ni Lola Mideng sa oras ng burol nito. Kahit si Tatay ay umiyak nang makita si Lola Mideng na nakahimlay sa loob ng kabaong. Tay, ito pong tissue, pamuna sa uhog niyo po. Grabe ka naman sa uhog. Luha lang. Nakita ko nga po kanina tumulo. Sige na. Ikaw na ang matalas ang mga mata. Di lang talaga ako makapaniwala. Parang nanay na rin kasi yung turing ko sa kanya. Dahil ilang taon lang ang agwat ni nanay sa kanya. Ganun po talaga ang buhay. Ang mabuti pa po tayo, ang kailangan nating gawin, bantayan yung bangkay ni Lola Mideng. Dahil hindi siya ligtas ngayon sa balbal. Mabuti pa nga. Nakaanda na ba si Raul? Ikaw, may bitbit ka bang pangontra? Bakit po, Tay? Ikaw ba wala? Bawang lang ang laman ng bulis ako. Naku, Tatay naman Teka, nandyan na po yung pamilyang bagong lipat. Natahimik kami sa pag-uusap-usap nila Tatay nang biglang dumating yung dalagang pinaghihinalaan naming aswang kasama ang kanyang mga magulang. Nagbigay naman sila ng abuloy sa namatayan. Pagkatapos ay naupo sa isa sa mga upuan na medyo malayo sa amin. Mabuti na lang at naroon na rin sina Totoy. Minabuti kong puntahan si Totoy para alamin kung may naaamoy ba siya. Bakit po ate? Ano po yun? Wala lang naman. Itatanong ko lang sana kung may pinagsabihan ka ba. Ang alin po? Nung usapan natin kaninang umaga. Gets ko na po ate. Wala naman akong pinagsabihan. Yung libreng manok ko po Siyempre ano ka ba? Ang usapan-usapan. Kailan niyo po ibibigay yung manok? Sa tamang panahon. Kailan pa po ba magiging tama ang panahon? Ay ano ka ba naman? Siyempre maniniguro na muna ako na hindi mo talaga ipagsasabi kahit na kanino. Baka mamaya kapag binigay ko na yung manok, bigla mo ipagkalat
Ate naman, para naman akong iba. Ibibigay ko rin yung manok. Siguro sa susunod na linggo. Ano, deal? Sige po ate, walang problema. Pero bago yun, pwede ko bang matanong kung naaamoy mo rin ba yung mabaho ngayong nandito siya? Hindi po ate. Mabango naman po siya ngayon. Baka po naligo. Ah, sige. Walang problema. Sikreto lang natin ha. Opo ate. Matapos kong kausapin si Totoy, tumayo na muna ako mula roon at tinapik ang balikat niya bago ako bumalik sa pwesto kung nasaan sina Tatay at Raul. Pareho silang nakiusyoso sa kung ano man ang sinabi sa akin ni Totoy at pareho ring nadismaya sa naging sagot ko. Kung wala ang balbal na hunyango, nasaan kaya? Tay, hindi natin sigurado kung wala nga ba talaga o magaling lang talaga magtago. Sigurado ako sa mga oras na to, nakatiktik na sila na ramdam na natin ang presensya nila. Kaya nagtago na sila ng amoy. Kahit tong medalyon ko hindi gumagana eh. Ang lupit din ng anting-anting nila, ano? Ano bang magagawa ko, Amanda? Parang wala akong magawa para tumulong sa'yo. Basta standby ka lang dyan ha. Sasabihin ko naman sa'yo kung sakaling kailangan na kita. Oo nga, huwag mong pilitin ang sarili mo, Raul. Kung may makita kang oportunidad na makakatulong, saka mo lang gawin. Pero kung wala, maghintay ka na lang muna. Hindi mo kailangan magpasikat dito sa anak ko. Hindi naman po sa nagpapasikat. Gusto ko lang po makatulong. Alam mo Raul, nagtataka lang talaga ako sa'yo eh. Ang sabi mo hindi ka nanliligaw, pero tulong ka pa rin ng tulong sa akin. Hindi na nga. Gusto ko lang talagang tumulong. Para saan ba tumutulong ka? Sa totoo lang, hindi mo naman kailangan gawin to, no? Basta tutulong ako. Kaya mo na siyang tumulong, anak. Natural lang talaga sa kanya yan. Kanyan din ang ninong mo. Ngumiti na lang ako lalo na't nakita kong naging seryoso na ang mukha ni Raul. Hindi pa siya nagiging ganyan kaseryoso kapag sinasaway ko siya tungkol sa pagtulong niya sa akin o kaya kay tatay. Sa totoo lang, naaawa na ako kay Raul dahil sa mga ginagawa niya para sa akin. Iniisip ko pa lang na ang dahilan ng pagtulong niya sa akin ay dahil may gusto siya sa akin, nakokonsensya na ako. Hindi ko talaga siya gusto at sana balang araw ay ma-realize niya rin yun. Buong gabi kaming nagbantay. Nagtaka na nga yung anak ni Aling Mideng kung bakit naroon pa kami kahit na malapit ng sumikat ang araw. Kaya tuloy pare-pareho kaming bagsak pagka-uwi namin sa bahay. Si Raul, doon na rin sa amin nakitulog. Nagising na lang ako nang may narinig akong bumagsak sa labas ng kwarto ko. Ano ba yung bumagsak? Hala, Diyos ko! Diyos ko po! May nakahubad! Anong? Hoy! Bakit ka nag-uubad dito sa bahay namin? Ano ba yun, Amanda? Ingay mo naman, naantok pa ako eh. Magsuot ka nga ng damit! Ano? Hala, sorry. Hindi ko sinasadyang magtanggal ng damit. Damit pang itaas lang naman eh. Hindi naman ako ubad na ubad. Grabe ka naman makapag-react. Kahit na! Huwag kang mag-uubad dito sa bahay namin. Ano bang nangyayari dyan, ha? Ito po kasi si Raul, nagubad dito sa bahay. Ano? Nakasaluwal naman siya. Eto na po, magbibihis na po ako, Ninong. Hindi ko lang po sinasadyang magubad habang natutulog. Medyo mainit po kasi. Ay, bakit naman kasi walang electric fan dito? Amanda, di ba sabi ko sa'yo, dalan mo siya ng electric fan? Ay wow! Kung dinalan ko siya ng electric fan, di ako naman yung walang electric fan. Oo nga, no. Pero sana sa kwarto mo na lang pinatulog. Di hamak na malaki ang kwarto mo kaysa sa akin. Tay, naririnig niyo po bang sinasabi niyo? Baka mamay pagsamantalahan pa ako niyan. Pagsamantalahan? Ganun ba ang tingin mo sa akin, Amanda? Ha? Ano? Hindi. Pero malay ko ba kung anong tumatakbo sa isip mo? Mula pagkabata, magkasama na tayo. At alam mong hindi ko magagawa yan dahil may respeto ako sa'yo. Wala, bakit nagagalit ka? Di ako nagagalit. Nasasaktan ako. Naku, ewan ko sa'yo. Ang dami mo pang sinasabi. Sana kasi kanina naghanap ka na lang ng electric fan. O kaya sana dumiretso ka na pa uwi sa inyo para hindi ka nagtiis sa init. Alis na po ako, Ninong Nelson. Sige. Umuwi ka na at baka hinahanap ka na ng nanay mo. Hapon na rin eh. Pagkatapos magbihis ng t-shirt, tumalikod na si Raul at lumabas ng bahay. Naiwan kami ni tatay na parehong hindi kaagad nakapagsalita. Ewan ko ba pero nakaramdam ako ng matinding konsensya dahil sa nangyari. Kinwestiyon ko tuloy ang sarili ko kung may nasabi ba akong masama. At lalo pa akong nakonsensya noong pagsapit ng gabi, hindi siya sumipot para samahan kaming makipaglamay.
Naku, lagot ka. Mukhang matindi na yata ang tampo sa'yo ni Raul eh. Naku tay, hayaan mo po siya magtampo. Wala namang masama sa sinabi ko. Totoo naman, diba? Paano kung pagsamantalahan niya ako habang natutulog ako? At sa tingin mo ba, ganong klaseng tao si Raul? Hindi. Kasi kilala naman niya ako na talagang walang prenong bibig ko. Hindi ko naman sadya yung mga nasabi ko sa kanya kanina. O ngayon, alam mo na, hindi sa lahat ng oras, buka lang ng buka ang bibig mo. Minsan kailangan mo ring ipreno yan para hindi ka makasakit ng tao. Ay, teka, ayun na pala siya. Ha? Saan? Ay, hindi, namamalikmata lang pala ako. Tatay naman! Humingi ka ng tawad kapag nagkaroon ka ng pagkakataon na makausap siya, ha? Sige na nga ho, tay. Baka nga talagang may kasalanan din ako. Nako, kung hindi rin naman sincero ang paraan ng paghingi mo ng tawad, wag na lang. Mas mabuting alamin mo muna kung ano ang dahilan kung bakit siya nagalit. Sige po, tay. Ako nang bahalang kumausap sa kanya kapag nagkaharap na kami. Eh baka naman uminit na naman ang ulo kapag nag-usap na kayo, ha? Tay, wala po ba kayong tiwala sa akin? Wala, kaya umayos ka. Baka multuin ako bigla ni paring Ramil. Ay naku, tay! Pupuntahan ko na nga lang si Totoy at tatanungin kung may naamoy na ba siya. Imbis na ipaglaban ko pa ang sarili ko kay tatay, umalis na lang muna ako at dumiretso sa upuan kung saan nakaupo si Totoy. Nanonood siya ng mga nagtotong eats kaya pasimple ko siyang tinawag na lumipat muna ng ibang upuan. Bakit po ate? Ano po yun? Tungkol dun sa napag-usapan natin, hindi mo pa rin naman pinagkakalat, diba? Ang alin po? Yung tungkol sa naaamoy mo. Ha? Opo. Hindi ko po pinagkalat. Bakit po ate? Magtatanong lang sana ako ulit eh. May naamoy ka na ba ulit? Dun sa dalagang yun? Si ate Belay po ba? Wala naman po ako naaamoy. Mabango po siya eh. Ganun ba? Belay palang pangalan niya. Saan mo nalaman? Narinig ko pong yun ang tawag sa kanya ng nanay niya. Teka. Bakit hindi mo kasama yung nanay at tatay mo ngayon? Pagod po kasi sila ngayon eh, kaya hindi po sila nakasama. Ganun ba? O siya sige, basta tuparin mo lang yung usapan natin ha. Ibibigay ko yung napag-usapan nating manok. Opo ate. Noong gabing yon, hindi pa rin nagpakita ang balbal at hindi rin dumating si Raul. Ang totoo parang akong tanga dahil ang hinahanap ko ay si Raul at hindi yung balbal na kailangan kong tugisin. Ito ang unang pagkakataon na nag-alala ko ng husto kay Raul. Dati wala naman akong pakialam sa kanya eh. Pero bakit ngayon parang sobra ko siyang iniisip. Inabot ulit kami ng umaga sa pagbabantay sa lamay ni Lola Mideng. Habang naglalakad pa uwi ng bahay, may napansin akong pamilyar na naglalakad sa kabilang parte ng daanan. Tay, malinaw pa bang mga mata ko? Si Raul ba yun? Ha? Saan? Ayun po oh. Oo nga no. Kasama niya si... Si Belay po, yung dalagang pinaghihinalaan po natin na aswang. Naku nga no. Bakit kaya sila magkasama? Alam naman niya na pinaghihinalaan nating aswang tapos nililigaw-ligawan pa niya. Tingnan mo, laki ng ngiti niya. Abot hanggang tenga. O bakit? Nagsiselos ka ba? Hindi po oh. Susindi raw. Pero ang uso mo ngayon ang haba. Hindi naman talaga. Bahala siya kung gusto niyang mayanggaw o makain ng aswang. Nang lumingon sa direksyon namin si Raul, kaagad ko siyang inirapan at dumiretso ko sa paglalakad. Galit na galit ako. Kasi alam naman niyang si Belay ang pinaghihinalaan naming aswang pagkatapos ngayon bigla silang naging malapit sa isa't isa. Parang ang tagal na nilang close kung makangiti itong si Raul. Pagdating sa bahay kahit bangag na ako dahil sa puyat, hindi talaga ako nakatulog agad. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Nakatulog din naman ako pero halos pahimbing pa lang ako nang bigla akong ginising ni tatay. Amanda! Diyos ko! Amanda, gising! Tay, naantok pa po ako. Sa susunod mo na ulit ituloy ang tulog mo. Ang bangkay ni Lola Mideng. Ha? Bakit po? Ang bangkay niya. Natangay ng balbal. Diyos ko po, tara na tayo, umalis na po tayo. Ayusin mo muna ang sarili mo. Mukhang pugad ng sisiw ang buhok mo. Naiinis ako na kailangan ko pang ayusin ang buhok ko bago umalis. Dahil sobrang natataranta na talaga ako, itinali ko na lang ang buhok ko sa nagmamadaling paraan bago kami lumabas ni tatay.
Pagkarating namin sa lamay, doon ko lang na-realize na madilim na pala. Nakatulog pala ako ng mas mahaba kaysa sa inakala ko. Ninong, mabuti po at nandito na kayo. Oh, nandito ka rin. Anong nangyari habang wala kami? Ipapaliwanag ko po sa inyo, Ninong. Ganito po kasi yan. Hindi po ba at si Bella yung pinagsususpetsahan natin? Nagkamali po tayo. Ginagamit lang siya ng balbal na hunyango para lituin tayo. Ah, talaga ba, Raul? O baka napaibig ka na ng balbal na yon? Sus, heto na naman ba tayo, Amanda? Huwag na muna kayo magtalo, pakiusap. Ano nangyari habang wala kami, Raul? Nang makumpirma ko po na hindi nga si Bella yung balbal, dumiretso po ako rito. Pero pagdating ko, namatay ang ilaw sa buong bahay nila Lola Miding. Pagkatapos, sobrang lakas ng hangin. Halos 5 segundo lang po yun at pagbukas ng ilaw, wala na po yung bangkay ni Lola Miding. Wala dito si Bella nung nangyari yan? Wala, nasa bahay nila. Kung ganon, sinong naabutan mong nandito kanina bago namatay yung ilaw? Ang huling natatandaan ko, mga kamag-anak ni Lola Miding, tapos yung mga nagsusugal, at saka si Totoy. Si Totoy, kasama ba niya ang mga magulang niya? Hindi, bakit mo ba natanong? Mukhang nakaramdam na yung balbal. Puntahan natin ang bahay nila, Totoy. Ano? Teka, hindi ko maintindihan. Ipapaliwanag ko habang papunta tayo. Bilisan na natin! Inaamin kong naiinis pa rin talaga ako kay Raul dahil sa hindi niya pagsipot sa amin ng isang araw. Ayos lang sana kung sinabi niya sa amin kung ano man ang dahilan, kung bakit bigla na lang siyang hindi nakipag-usap, pero hindi eh. Imbis na isipin pa ang inis ko kay Raul, nagmamadali na lang kaming pumunta sa bahay ni na Totoy. At dahil motorsiklo lang ang dala ko dahil si tatay lang naman ang kasakay ko kanina, naglakad na lang si Raul. Hindi ko nasabi sa kanya kung ano man ang dapat na pag-usapan. Pagdating sa bahay ni na Totoy, siya nga mismo ang nagbukas ng pinto. Magandang gabi po, ate. Ano pong ginagawa niyo dito? Totoy, nandito ka lang ba buong gabi? Opo. Hindi po ako lumalabas. Bakit po? Bakit hindi ka lumalabas? May sakit po kasi ako eh. Nilalagnat po ako mula pa kahapon. Ah, ganun ba? Pero magaling ka na ngayon. Malakas pa rin bang pang-amoy mo? May sipon nga po ako eh. Ay nako, yun lang. Bakit po? Ano pong problema? Ah, wala naman. Sige, Totoy. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin, ha? Ate, yung manok po ah. Hindi ko pa rin po nakakalimutan. Grabe, natatandaan mo pa yun. Yaan mo, malapit naman na mag-1 linggo. Ibibigay ko sa iyo yung manok na deserve mo. Bagsak ang balikat kong tinalikuran si Totoy. Inasahan ko kasi na baka matulungan kami ni Totoy ngayon pero mukhang wala kaming choice kundi ang kumilos ng kami lang. Hinarap ko si tatay na ngayon ay nanliliit ang mga matang nakatingin sa akin. O tay, bakit naman po ganyan ang itsura niyo? Wala. Pinangakuan mo pala ng manok si Totoy? Naku tay, isang manok lang ang hiling niya kumpara sa dami ng mga nawala sa atin. At saka, nakatulong din naman talaga siya. Biro lang anak. Pero ano nga ba kasing hinihingi mong tulong sa kanya? Di mo pa nababanggit sa akin. Ang tulong po na hinihiling ko sa kanya, yung paggamit sa ilong niya. Paano nakakatulong ang ilong niya? Naamoy niya po kasi yung mga balbal. Naamoy niya nun si Belay at ang sabi pa niya, nagpabalik-balik to sa palengke ng hanggang 4 na beses. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng ideya kung paano gumalaw yung mga balbal na hunyango. Aba, ang galing din pala ng ilong niya si Totoy. Eh kaya lang may sipon siya ngayon kaya hindi niya maaamoy yung balbal. Ano kayang gagawin natin ngayon? Ay, bakit ba kasi si Totoy lang nakakaamoy dun sa balbal eh? Kung naaamoy ni Totoy yung balbal, ibig sabihin, may eksepsyon ang ginagamit nilang langis para itago ang amoy nila. Ibig niyo po bang sabihin, hindi gumagana sa bata? Pwede. Eh paano po yan? Sinong batang hihiramin natin ng ganitong oras? Hindi bata ang kailangan natin para maamoy yung mga balbal. Ang kailangan natin, yung mga taong walang alam tungkol sa kanila. Tulad ni Belay. Ano sinasabi mo dyan? Kaya nilang itago yung amoy nila para hindi sila maamoy ng mga kagaya nating manunugis o kaya naman albularyo. O ng mga taong may kaalaman sa balbal. Pero mga inosente, naaamoy pa rin sila. Kasi hindi naman nila alam yung tungkol sa mga amoy ng mga aswang na yun eh. May punto si Raul. Ah, so ibig mong sabihin, si Bella yung kakausapin nating sumama sa atin? Oo, nakausap ko na siya kaninang umaga.
Pupuntahan na lang natin. Wala bang iba? Maraming inosente rito sa baryo natin, wag lang siya. Bakit hindi siya? Kasi nagsiselo si Amanda sa kanya. Tatay! Nagsiselos po, Ninong. Bakit naman po siya magsiselos? Ay tama na nga. Tara na, puntahan na natin si Belay. Ako na ang naunang umalis kaysa kung ano pang masabi ni tatay. Inis na inis talaga ako, lalo na nang makasama na namin si Belay na sobrang hinhin kong kumilos at magsalita. Pakiramdam ko sinasadya niya yun eh. May crush siguro siya kay Raul. Teka nga Belay, ganyan ka ba talaga magsalita? Opo, ganito po ako magsalita. Bakit mo natanong? So parang tanga? Parang nagpapabebe? Amanda, ano ka ba? Totoo naman ah. Ganyan din ang sabi ng iba eh. Pero ganito talaga ako magsalita simula pa nung pagkabata. Hindi importante ang paraan ng pagsasalita ni Belay ngayon, Amanda. Kaya pakiusap, huwag mo nang masyadong intindihin. Okay, sabi mo eh. Basta Belay, pakisabi na lang sa amin kung may naaamoy ka na ah. Sige, Amanda. Tignan mo, tinakot mo patuloy si Bella. Nauutal na. Pinigilan ko ang sarili kong magsalita pa ulit dahil nakita ko si tatay na nakatingin sa akin. Parang pinapaalala ang bilin niyang ipreno ko naman ang bibig ko kung minsan. Umuwi na muna kami sa bahay para kunin ko yung tricycle. Sumakay kami ron pero ang nakakatawa talaga, si tatay ang pinasakay sa likod habang si Raul at Belay ay nasa loob ng tricycle. Lalong nag-igting ang inis sa dibdib ko. Makakapatay talaga ako ng balbal na hunyango sa oras na mahuli na namin yun. Ang totoo, inip na ako sa kahihintay kung kailan ba sasabihin ni Belay na may naaamoy na siya. Panay naman ang tanong sa kanya ni Raul kung meron na daw ba pero palaging wala ang sagot niya hanggang sa malapit na naming marating ang dulo ng baryo. Ano, wala pa rin ba? Raul, baka mali ka nang inaakala. May naaamoy na ako. Sobrang baho. Amoy nabubulok na bangkay. Ha? Teka, dito? Ihinto mo ang tricycle, anak. Baka marinig tayo. Sige ho, tay. Eto po, tatabi ko lang dito. Sinasabi ko na nga ba? Anong sabi mo po, tay? Wala naman po kayong sinasabi Kakaiba ang pakiramdam ko sa mag-asawang nandyan sa loob. Hindi ko masyadong inisip dahil baka nagkataon lang. Teka. Oo nga po, tay. Nagsabi silang bibili ng baka. Walang pagdadalawang isip na bibilin nila kahit na mahal. Pagkatapos pag uwi natin, wala na yung baka at ilang hayop natin. Yan nga ang naisip ko, anak. Pero dahil ayoko magbintang kaagad, hindi ko na masyadong inisip. Belay, dito ba talaga? Sure ka? Oo nga, nakakasuka yung amoy. Sige. Tatay, ako na pong bahalang kumatok sa kanila. Amanda, sasamahan na kita. Hindi na, samahan mo na si tatay at Belay dyan. Pero kailangan mo ng kasama. Ay naku, bahala ka na nga dyan. Dahil nasa loob ng tricycle ang mga gamit na kukunin ko, hinintay kong bumaba si na Raul at Belay. Inirapan ko talaga ang lalaking kaibigan ko. Dumampot ako ng holy water at buntot pagi pagkatapos ay nauna na ako sa kanila. Hindi ko alam kung anong dinala ni Raul, bahala siya sa buhay niya. Basta't hinayaan ko lang siyang sumunod sa akin. Itinago ko sa likod ko ang buntot pagi bago ako kumantok sa pinto. Maya-maya pa lumabas si Aling Budang na parang gulat na gulat nang makita ako. Magandang gabi. Anong ginagawa niyo rito? May itatanong lang po sana ako. Ano ang itatanong mo? Gabing-gabi na. Kaya nga po gabing-gabi na. Pagkatapos nangunguha pa po kayo ng bangkay. Bangkay? Ano sinasabi mo? Bangkay ni Lola Mideng. Pakilabas na po habang mabait pa ako. Nasisiraan ka na ba ng bayet? Nasa matinong pag-iisip pa po ako. Ilabas niyo na yung bangkay ni Lola Mideng. Hindi ko na pinatagal pa. Agad kong inilabas ang holy water pagkatapos ay iwinisik yon sa mukha ni Aling Budang. Napahiyaw siya sa tindi ng sakit, lalo na dahil lumapnos yon sa kanyang balat. Lintik kang bata ka! Ilabas mo si Lola Mideng! Wala ako ilalabas! Wala sa akin ang bangkay! Matagal na ako hindi kumakain ng bangkay! Ayaw mo talagang ilabas Ginagalit mo ako? Wala nga! Pakiusap, wala! Dahil sa halo-halong inis na nararamdaman ko, winisikan ko ulit siya ng holy water. Pagkatapos ay hinugot ko na mula sa likuran ko ang buntot pagi. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay nila.
Hinampas ko si Aling Budang ng buntot pagi pero para siyang batang panay lang ang pag-atras. Hindi siya lumalaban. Pakiusap, mabayad na ako. Hindi na ako nangunguha ng bangkay. Hindi nangunguha ng bangkay? Bakit nawawala yung bangkay ni Lola Mideng? Hindi na nga. Anong sinasabi mong baka nila? Tingnan mo, Amanda. Baluktot ang sungay ng baka nyo, di ba? Sila nga ang kumuha ng mga hayop nyo. Lintik ka! Sarap ng pagkain niyo ah! Pinaghirapan ng iba? Sandali lang. Wala talaga akong alam. Pakiusap, ang asawa ko ang nagdala ng baka na yan dito sa bahay. Ang sabi niya, binili niya. Nasaan ang asawa mo? Hindi ko alam. Parati siyang umalis para magtrabaho. Nagpakalayo-layo na kami para makapagbagong buhay. Itong napili naming paryo, ang dulong parte para hindi kami masyadong nakakasalamuhan ng mga tao. Sinungaling ka! Sabihin mo sa akin kung nasa ng katawan ni Lola Mideng. Hindi ako lalaban, pakiusap. Huwag mo akong patayin. Nagbabagong buhay na kami ng asawa ko. Walang aswang na nakatikim na ng tao ang pwedeng magbagong buhay pa. Kilala kong likaw ng bituka nyo. Hahampasin ko na sana siya ulit ng buntot pagi, pero narinig ko ang takot at humihingi ng tulong na boses ni tatay. Amanda, sininong yun? Anak ng tiyating! Dito ka lang, Raul! Pupuntahan ko si tatay! Sige, ako nang bahala rito sa aswang na to. Hinayaan ko na si Raul na bantayan si Aling Budang. Kaagad akong lumabas para makita kung anong nangyayari kay tatay. Nang papalapit na ako, nagulat ako nang makita si Belay. Nagbabagong anyo siya. Paiba-iba. Mula sa mukha ni Belay, pabalik sa mukha ng asawa ni Aling Budang. Hawak niya si tatay sa leeg habang nakangising nakatingin kay tatay. Ang sabi ko, huwag kang maingay, di ba? Bitaw! Tumahimik ka na sabi! Bago pa niya masaktan ng tatay ko, mabilis na tumakbo ko patungo sa kanila at saka ako tumalon ng mataas para hampasin siya ng buntot pagi. Sa lakas ng hagupit ng buntot paging hawak ko, napabitiw siya kay tatay na naging dahilan ng pagbagsak ni tatay sa lupa. Buisit! Ang sakit na na. Ang lakas din ng loob mong saktan ng tatay ko, ano? Kailangan mamatay talaga kayo. Dahil kayo ang perwisyo sa plano namin. Perwisyo? Kayo ang perwisyong pumasok na lang bigla dito sa baryo namin. Sa 6 na baryong to, pasensya ka na iyan na manunugis ng aswang. Pero mukhang hindi mo kami kakayanin. Namilog ang mga mata ko nang marinig ko ang ungol ng mga aswang sa paligid ko. Ang medalyong suot ko ay uminit. Sobrang init na parabang nag-aapoy na. Nang luminga ako sa paligid, nakita kong napakaraming aswang pala. At nang muli kong ibalik ang tingin ko sa harap ko, ang laki na ng ngisi ng balbal na hunyango. Sige, Iya. Lumabang ka kung kakayanin mo. Ay, nalintikan na! Wala na akong nagawa pa nang sumugod sa akin ng mga aswang. Nilabanan ko sila gamit ang buntot paging hawak ko. Pero ang una kong ginawa ay ang harangan si tatay, pati na ang tricycle. Dahil hindi ko ito magagawa ng mag-isa lang. Kumuha ka po ng panlaban, tatay! Heto na, anak. Harangan mo muna ako. Pumasok si tatay sa loob ng tricycle habang nilalabanan ko ang mga balbal na sumusubok lumapit sa akin. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha ang tapang nila. Isang hampas lang ng buntot pagi ko na may baspas pa ng engkantong kaibigan ko, patay sila kaagad. Minsan kailangan pang 2 hampas o 3, pero madali pa rin. Tay, ano na? Heto na. Lalabas na. Padaanin mo na ako. Agad akong umalis sa pagkakaharang ko kay tatay at lumabas siya roon na may hawak na spray can at lighter. Anak, tumabi ka! Natataranta naman akong gumilid dahil alam ko na ang balak gawin ni tatay. Inispray niya ang hawak niyang spray can pagkatapos ay nagsindi ng lighter. Agad na nagliyab ang mga ulupong na aswang na sumusugod kay tatay. Wala ka pong kupas, tay! Siyempre, ako pa ba? Tara na po, tay! Tapusin natin yung mag-asawang balbal na yan! Ito ang sa inyo! Lumayo muna ako kay tatay at pinuntirya ko yung mga aswang na malayo pa sa kanya. Pinaghahampas ko sila ng buntot pagi. Kung may pagkakataon, binabasbasan ko sila ng holy water. Ayan, sige! Holy water kayo dyan! Pambawas ng kasalanan! Amanda! Amanda! Raul! Anong...
Habang abala ko sa pakikipaglaban sa mga aswang, narinig ko ang boses ni Raul na humihingi ng tulong. Kaya hinaghilap ko siya at nakita ko ang kalaban niya ay mismong ang mag-asawang balbal. Wala siyang dalang panlaban kundi asin lang. Diyos ko naman, Raul! Kailan ka ba mababawasan ng pagkatanga? Amanda, tulungan mo na ako rito pakiusap. Napapailing na hinawi ko ang mga aswang para mabilis akong makarating kung nasaan siya. At nang malapit na ako, kaagad akong tumalon at sinipa yung lalaking balbal na malapit ng dakmain si Raul. Tumalsik siya palayo bago pa ako makababa sa lupa. Anong? Paano nakarating ka agad dito? Napakarami naming alagad na nagbantay sa inyo. Yan ang Amanda ko. Sisi o mga aliporos yung aswang sa kanya. At ikaw naman, lampa. Nakakainis ka talaga. Yung inis ko kay Raul, ibinuhos ko na lang kay Aling Budang. Pinagsusuntok ko ang mukha ni Aling Budang habang hindi pa siya nakakabuelo. At nang bumagsak na siya sa lupa, bumangon naman ang buwisit niyang asawa. Lubayan mo ang asawa ko! Sumugod sa akin si Mang Badong pero bago pa niya ako masaktan, nasabuyan naman siya ng asin ni Raul. Ikaw ang lumayo kay Amanda. Ang babaho nyo! Mabaho, pero naakit ka nga sa asawa ko bilang si Bella eh. Aminin mo. But hindi ako naaakit sa iba. Kay Amanda lang ang puso ko simulat sa pool. Sa inis yata ni Raul, kinuha niya ang buntot pagi mula sa akin at pinagahampas ng buntot pagi si Aling Budang. Sumubok na lumaban si Aling Budang pero hindi siya makaiwas sa ginagawa ni Raul. At nang aawat sana si Mang Badong, sinabuyan ko naman siya ng holy water. Aray ka! Ilayo mo sa akin yan! Ha? Hayaan mo sila! Tayong maglaban. Tanggol ka ng tanggol sa asawa mo eh. Aray ka! Ano ba? Buwisit kang babae ka! Ha? Sumugod sa akin si Mang Badong. Nasugatan niya ang pisngi ko nang muntik niyang mahablot ang mukha ko. Matapang ka lang dahil may hawak kang holy water! Anong sabi mo? Lumabang ka ng patas! Lumabang ka ng walang holy water! Ba't hinahamon mo ba ako? Mayabang ka, manunugis ka! Wala ka namang binatbat dahil babae ka lang! Sa inis ko, gigil na hinagis ko sa asawa niya ang isang bote ng holy water. Bumuhos yon sa mukha ni Aling Budang na ikinagulat din ni Raul. Mabilis na natunaw ang balat ng balbal kasunod ng pag-apoy nito habang si Mang Badong ay napapahiyaw sa hilakbot. Ang asawa ko! Anong ginawa mo? Mabilis na sumugod sa akin si Mang Badong. Gamit ang matatalas niyang kuko, sinubukan niya akong sugatan pero mabilis akong nakaiwas at nahawakan ko ang balikat niya. Sunod-sunod na pinagsusuntok ko ang balikat niya habang siya ay kinakalmot naman ang likod ko. Mahapdi ang pagkakakalmot niya sa akin pero sigurado kong mas masakit sa kanya nang suntukin ko siya sa mukha. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa aming dalawa basta't lumaban ako sa kanya gamit lang ang sariling lakas ko. Kumuha ako ng bato. Hinagis yun sa kanya. Sinipa siya, gumanti rin siya. Pinatitigil na ako ni Raul pero naiinis talaga ako. Amanda, tama na! Mamamatay na yan! Hinamon niya ako, ang yabang ko raw at mahina. Wala kang dapat patunayan, Amanda, tama na! Pinigilan ako ni Raul. Itinulak niya ako at sa kanya binuhusan ng asin ang dugoang si Mang Badong. Maya-maya pa nanuyo na ang balat nito at unti-unting nagliyab hanggang sa naging abo. Bakit mo ginawa yun? Tama na, mapapagod ka lang. Pakialam mo ba kung mapagod ako? Ay, eto na naman tayo eh. Anong eto na naman? Dapat di ka na sumama dito eh. Ano bang problema mo? Palagi ka namang galit sa akin pero parang kakaiba yung galit mo sa akin ngayon ah. Psst! Kayong dalawa tumigil na kayo. Para kayong aso't pusa. Kunin na natin ang katawan ni Lola Mideng. Eto kasing si Raul, napaka-epal. Naiinis na nag-walk out ako doon at saka pumasok sa loob ng bahay ng mga balbal. Hinanap ko ang katawan ni Lola Mideng doon. Naabutan kong nakahiga siya sa kama sa loob ng kwarto kaya lang bawas na ng isang kamay. Paano po ba yan, Tay? Bawas na. Hayaan mo na. Ang importante may babalik pa natin kahit kulang na ng isang parte. Sa bagay, ibalot ko na po ng kumot yung katawan niya. At ikaw naman, di ba sabi ko humingi ka ng tawad? Ayan ka na naman eh. Hindi ko kailangang humingi ng tawad, Tay.
Bakit ba kasi ayaw mo pang umamin sa nararamdaman mo para kay Raul? Halatang halata yung selos mo kay Belay. Hindi ako nagsiselos, no? Sus, kitang-kita ko si itsura mo nung makita mo sila magkasama. Tsaka kanina, inis na inis ka. Hindi naman po si Belay yon. Si Mang Badong yon, nagpapanggap lang na si Belay. Ibig sabihin, umaamin ka na nga na nagsiselos ka. Ewan ko po sa inyo, Tay. Tara na, hinihintay lang nila tong si Lola Miding. Hindi na ako kumibo pa kahit pa may mga sinasabi pa sa akin si Tatay. Itinikom ko na lang ang bibig ko kahit noong nasa biyahe na kami pabalik sa bahay ni na Lola Mideng. Sobra ang pasasalamat ng pamilya niya. May kutob na raw sila na baka may binabantayan kaming aswang dahil palagi kaming inaabot ng umaga sa pakikilamay. Pero naging tahimik lang daw sila dahil ayaw nilang masira kung ano man ang plano namin. Mabuti na lang din dahil wala pang isang linggo nahuli agad namin ang balbal. Oh, Totoy! Yung manok na pangako ko sa'yo. Hala ate, totoo nga! Oh, bakit? Akala mo ba sa akin nagjo-joke lang? Umasa po ako pero sabi ni tatay wag na raw. Sinabi mo ba sa tatay mo? Sinabi ko po pero sabi ko secret lang namin eh. Wala naman po siyang pinagsabihan. Siguradong may pinagsabihan yung tatay mo. Hindi po, secret lang daw po namin eh. Hayaan mo na. Nagawa na naman namin yung dapat gawin. Ayan na, nasa iyo na yung manok. Pero may pabor pala ako. Ano po yun ate? Pabili ng isang buong manok, panglitsyon sana. Ha? Teka lang po ate, hindi ko po maintindihan. Di ba may manok po kayo? Meron nga, pero gusto ko yung patay na at nabalatan na. Sige po ate, pagbebentahan po kita. Nagtataka man si Totoy sa inasta ko, pinagbilhan niya pa rin ako ng isang buong manok na panglitsyon. Pagkatapos ay umuwi na ako at nagsimulang magluto ng pansit habang nililitsyon ng manok. Habang nagluluto, narinig ko ang masayang bulalas ni tatay pagkapasok ng gate. Wow, ang bango ng amoy ah. Naku Raul, pinagluto ka yata ng anak ko. Huh? Bakit niyo naman po ako ipagluluto? Ano ka ba? Birthday mo ngayon, di ba? Sus, hindi nga po naalala ni nanay, si Amanda pa kaya. Nandyan na pala kayo. Nagluto ako ng pansit. Happy birthday, Raul. Talagang pinagluto mo ko? Nakapangako na si tatay na lulutuan ka eh. Hindi ko siya nakitang nagluto, kaya ako na lang nagluto. O di ba? Sabi ko sa iyo, hindi makakalimutan ni Amanda ang birthday mo. Salamat ah. Tara na, paluto na tong litsyong manok. Naglitsyon ka talaga? Hindi ko naman makakain yan eh. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo nag-alaga niyan. Binili ko kila Toto yung manok. Aha? Talaga? Oo nga. Pero kung ayaw mo kumain, edi bahala ka. Ay hindi, kakain ako. Mabuti kung ganun. Nagsimula na kaming kumain pagkaluto ng litsyong manok. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Raul habang kumakain siya. Yung mga mata niya parang naluluha na habang kumakain ng pansit. Ba't parang iiyak ka na? Hindi ba masarap? Masarap, Amanda. Sobrang sarap. Baka napipilitan ka lang ah. Sabihin mo sa akin kung hindi talaga masarap. Masarap talaga. Hindi kasi yun yung iniiyakan ko. Akala ko kasi wala ka na talagang pakialam sa akin. Kasi hindi mo pinapansin ng ilang araw. Huwag ka na nga umiyak dyan. Sorry na nga. Ayan, huwag ka na umiyak. Para kang tanga. Bibili lang ako ng yelo, anak ha. Kayo muna dito. Tumayo si tatay at iniwan kaming dalawa doon. Alam talaga ni tatay kung kailan i-exit sa eksena. Promise, hindi na kita kukulitin na magkagusto sa akin. Basta huwag mo lang ulitin na hindi mo ako pinapansin ha. Ayaw mo na akong kulitin? Paano yan? Ako nang gustong kumulit sa'yo. Oo, hindi na kita kukulitin. Ano? Ang sabi ko sorry na. Hindi, may sinabi ka pa. Happy birthday ka ako. Amanda naman, sabi mo na ulit please. Naku, ewan ko sa'yo. Hindi ka lang palalampat tanga. Bingi pa. Kulitin mo lang ako, Amanda. Sasagutin agad kita. Wow, kapal ah. Amanda, baka naman kahit ngayon lang. Aminin mo na may gusto ka rin sa akin. Birthday ko naman eh. Pag inamin ko ngayon, hindi na ako aamin ulit bukas kasi tapos na ang birthday mo. Ayos lang, basta inamin mo na ngayon. Oo na!
Oo na, at gusto nga kita. O ayan, happy na birthday mo? Oo naman, masayang-masaya na talaga. Oh, tapos na ba kayo magkaaminan dyan? Heto na, soft drinks para pampalamig naman ang nagbabagan yung pagmamahalan sa isa't isa. Tatay naman, nakakadiri ka. Ano nakakadiri doon? Wala naman ako sinabing bastos. Ang corny. Palibhasa, paborito ni Raul ang mais. Oy, di dapat nagluto ka rin ng mais? Nagkatawanan na lang talaga kami noong sandaling yon. In denial pa talaga ako sa umpisa pero talagang sa huli, inamin ko pa rin yung totoong nararamdaman ko. Mahal ko si Raul. Hindi ko lang masabi kasi baka magkamali ako. Baka kasi sa huli, maghihiwalay lang din pala kami. Marami akong baka bago ko naipon yung tapang ko na umamin sa kanya. Sa huli, kahit hindi ko man inamin sa iba, inamin ko naman sa sarili ko na talagang si Raul ang kahinaan ko. Matapang at matatag akong babae, pero pagdating kay Raul, nanghihina ako. Sa ngayon po, 5 taon na kaming mag-asawa ni Raul at may isang anak na kami. Lampa pa rin naman siya pero gusto ko yun sa kanya. Kasi hindi naman siya magiging si Raul kung hindi siya lampa at tatanga-tangang na-in-love sa akin kahit medyo masama ang ugali ko. Kung bago lang kayo dito sa aming channel, huwag na pong mag-atubiling mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated kayo tuwing may bago kaming storya. Nag-a-upload kami ng bagong stories 2 to 3 times a week. At kapag nagustuhan niyo ang kwento ngayon, click like and mag-comment na rin. At kung meron kayong sariling kwento na gusto nyong ibahagi sa aming channel na malay nyo isang araw ay maitampok din natin sa isa sa ating mga storya. Pwedeng-pwede nyong i-email yan sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com.